January 2026. Gio Bernardo Julio, nakatira sa 64 Santo Niño Concepcion, Malabon City. Ikakasal kay Francesca Valdez Lopez Ibriano, nakatira sa 90 Santo Niño Concepcion, Malabon City. Ikakasal sa darating na January 10, 2026. Romel Bogolano Consuelo, nakatira sa 826 Naval Street, Sipa, Almaco, Laola City. Ikakasal kay Maria Victoria Maria Hernandez, nakatira sa Asia National Street, Laola City. Ikakasal sa darating na January 10, 2026. Mark Anthony Mora Aquino, nakatira sa Acero Street, Tucano, Malabon City. Ikakasal kay Shirley Marie Plano Garcia, nakatira sa Iyang St. Jean de Leon, Valenzuela City. Ikakasal sa darating na January 15, 2026. Charles Barry Santiago Hernandez, nakatira sa 63 Balder Street, Taclo, Malabon City. Kaiser, ikakasal kay Kaiser Maria Bayano, nakatira sa Trio 2 Alcam, Ecuador City, Bulacan, January 17, 2026. Marvin Alduna Vargas, nakatira sa Daang Hari, Laola City. Ikakasal kay Sheila Perez Padilla, nakatira sa Buwan Street, LBPS, Laola City. Ikakasal sa darating na January 28, 2026. Rodel Amalia Menzi, nakatira sa Floribos, Letrero, Tulsuya, Malabon City. Ikakasal kay Maria Regina Guzman, nakatira sa Floribos, Letrero, Tulsuya, Malabon City. Ikakasal sa darating na January 29, 2026. Julian Benoit, nakatira sa Bataan, Las Marinas, Cavite. Ikakasal kay Melanie Pinunya Gomez, nakatira sa Barangay Street, Caloocan City. Ikakasal sa darating na January 31, 2026. Ang mga nagdamang tungkol sa mga nasabing kasal, mga pagpugnayan lamang sa opisina ng ating karapatan. Isang mga lugar naman ng mga kailalaman ang sumusunod na intensyon para sa alayo ng santo bilang pasasalamat sa Hospitalario de las Buong Family, Nardine Coral Nardine Family, Brusa Family, Antonio Castanero, Jerry Chaco, Mary Grace Amistoso, Rosita Rivera. Para sa maraming Pilipinan nila, Sonia Velasco, Esther Ravia, Gina Morales Reyes. Para sa kaluluwa nila, Holy Father Paul Francis, Benjamin Calona, Dina Gonzalez, Lorenzo Yolanda, Efren Estanero, Paulina Lacso Serrano, Pilar Lorena Rodriguez Lucas, Leonardo Alcantara, Dichoso Mesa Lunda, Elisa Barón Aquino,
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon ang banal na mag-anak na sina Jesus, Maria, at Jose. Ang pagdiriwang natin na kapistahan ng banal na mag-anak ngayong Kapaskuhan ay nagpapaalala sa atin na isinilang na tagapagligtas sa isang mag-anak. Nawa, ang lahat ng mga mag-anak sa buong daigdig ay basbasan ng Panginoong Jesus na sarili sinilang sa pamilya ng sangkatauhan. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinubok tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapanyayang mga makasalayang magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalungkot ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawa naman tayo ng mga panggalihang Diyos, patuwarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo. Manatili po na tayo.
sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad natin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit na walang baliw na kaligayahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at inuubos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang ama ay nagbabayad na sa kanyang kasalanan at ang nakaparangal sa kanyang inay ay parang nag-iimpong ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang ama ay paliligayahin naman ang kanyang mga anak at ang panalangin niya ay agad-iriki ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagmumulot ng kaaliwan sa kanyang anak ay tumatalima sa Panginoon. Bahabain na Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalinain mo ang iyong ama pag siya ay nagandahan. At huwag mo siyang lululutan sa mga loob habang nabubuhay. Pagpaumanunan mo siya kapag nalalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastangan, gayon na sa kasimulan ka ng iyong lakas. Ang pag-iingat mo sa iyong ama ay hindi makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalam na adhikay sumunod sa kanyang lubos. Hindi siya pagkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya kung ilan ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ng asawa ay parang ubas na babunga. Bagong tanim na olibo sa may ulan ng anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinumang kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay umuulan at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapalan ng Diyos ay tanggapin at makitang habang buhay pag-ulan ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, kayo'y hinihiling ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya dapat kayong maging mahalagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabalin at mag-isip. Magpaumalunan kayo at mapatawaran kung may nananakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya napatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigay kayo, pagkat ito ang buklo ng ganang pagkakaisa. At pagalitin ninyo sa inyong puso, ang kamaya ang kaloob ng Kristo, sapagkat ito ang dahilan, kaya kayo tinawag, upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay tanongin niyo mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos at anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. At sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalitan. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulunod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyo pagagalitan ng labis ang inyong mga anak,
ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa inyo. Sapagkat hahanapin ni Herodes ang sakot upang patayin. Kaya, dali-dali tumawag si Jose. At nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang napakita sa panaginip ni Jose sa Ehipto. Magbangon ka, sabi sa kanya. Iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata. Nagbangon siya at inuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit, nang mabalitaan niya si Arquelao ang naghahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazaret sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa Kristo, magsiupo ang lahat. Mga minamahal na bayan ng Diyos, isang pinagpalang hapon po sa inyo na. Pinagpalang hapon rin po, Father. Merry Christmas po sa inyo na. Yung pagkakasabi ko ng Merry Christmas, para hindi na po Merry ang Christmas po ninyo, no? Merry Christmas po sa inyo na. Pwede mo bang pakibati po ninyo ang mga tao sa paligid ninyo ng Merry Christmas? Tandaan po natin mga kapatid, noong nakaraang December 25, hindi pa po kagad natatapos ang Pasko, kundi ito pa rin ay nagsisimula at patuloy natin pinagdiriwang ang Kapaskuhan ngayong panahon ng Pasko. Kaya nga po, kapag mayroon po nag-aaral po sa inyo ng regalo, hindi pa po muli ang lahat. Kapag may nangihingi naman sa inyo ng regalo, wala po kayong excuse para sabihin tapos na ang Pasko. Kaya po, patuloy pa rin po tayo magpatian ng maligayang Pasko sa bawat isa. Mga kapatid, sa ating pagninilay sa hapon na ito, aking pong pinagtuunan ng pansin ang mga salitang uwangang pamilya. At nais ko sanang ipakita sa inyo sa hapon na ito, ano ba ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng isang uwangang pamilya? Sa wikang English po, minsan po tinatansin po nila ito bilang the model family o kaya naman kasalitang idea family. Ano ba ang ibig sabihin ng isang uwarang pamilya? Alam po ninyo, natatandaan ko tuloy noon po ay seminarista pa lang. Parte po ng aming evaluation sa loob ng seminaryo, every po matatapos sa aming semester seminaryo, kinakailangan kami ay magkaroon ng peer evaluation na kung saan kami po ay ine-evaluate ng mga kapwa ng seminarista at ng mga paring talubo. At minsan po, parte ng aming evaluation sa loob ng seminaryo ay hindi naman tignan ang aming mismong pagkatao, kundi dapat din namin makita ang suporta ng aming pamilya kapag kami ay naghahanda bilang mga pari ng simbahan. Kaya nga po, kapag may evaluation po sa amin, minsan po, napakatino naman yung seminarista ito. Pero minsan, nadali siya sa kanyang evaluation dahil sa suporta ng kanyang pamilya. Ganito po kasi ang proseso ng pagpapari. Hindi na po tinitignan yung pagkatao mismo ng pari o ng seminarista, kundi ang tinitignan din mismo
ay ang pamilyang sumusuporta doon sa seminarista. At alam po ninyo, meron pong isang pagkakataon sa isang seminarista po na maayos po ang kanyang evaluation. Nakita po niya na sabi po sa kanyang evaluation, siya daw ay masipag, siya daw ay marunong, siya daw ay marunong makisalamuha. Pero nagkaroon po siya ng warning sa seminaryo. Ang sabi po sa kanya sa isang evaluation, ang kanyang pamilya daw po ay hindi marunong sumuporta sa kanyang pagpapano. Sabi po ng ilang seminarista doon sa kanyang evaluation, ito pong seminarista ito, lahat po ay nasa sa kanila. Pero ang kanyang pamilya ay nagkukulang sa kanilang suporta. At ang sabi po ng recommendation sa seminaryo, he must at least try his best to have an ideal family. Ano po bang ibig sabihin ng pagkakaroon ng luwanang pamilya? Sa Ebanghelyo po nalalaman po natin ngayon, magkaibang pamilya po ang pinapakita po sa atin. Unang parte po sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, nandirito po ang pamilya ni Haring Herodes. At pangalawa, sa kabilang banda naman, nandirito naman ang pamilya ng banal na mag-anak na sina Jesus, Maria at Jose. Alam po ninyo, nung kapanahunan mismo ni Haring Herodes, ang tingin po nila sa isang ideal family. Yun po bang tipong ikaw ay may kayamanan? Yung tipong po bang meron kang pwesto sa lipunan? Yung tipong po bang meron kang kaharian na iyong tinitirhan? Para po kay Haring Herodes, ito po ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng modelong pamilya. Kinakailangan may pera ka, kinakailangan meron kang pwesto sa lipunan, at pangalawa naman, ikaw mismo ay may kaharian. Pero ano po ninyo, ang mensahe po sa atin natin makapagpasa ngayon sa hapon na ito ay kabaligtaran at pinapakita ng pamilya ni Haring Herodes. Ano po ito? Ang pamilya ni Jesus ang kanilang pinapakita na ang isang tuwarang pamilya ay yung pamilyang marunong magmahal. Pangalawa naman ay yung pamilyang marunong makinig sa isa't isa. At ang pangatlo naman ay ang pamilyang marunong sumunod. Ano po mismo ang gusto kong pinagdiin sa ating pagninilay sa umaga ito? Upang pasuri natin sa ating mga sarili kung anong uri pamilya ang meron tayo sa ating tahanan. At pagkatapos sa ating mga sarili, tayo pa din mismo ay nagkakaroon ng isang tuwang pamilya na sa pamamagitan ng pagmamahala ng pakikinig at pagsunod ay nagiging tuwala ng ating pananampalataya. At itong bagay na ito, gusto kong bigyan. Unang bagay, ang unang ehemplo na pinakita ng ating mahalay na si Maria, Jose at Jesus ay ang pamilyang marunong magmahal. Pero hindi ko magsabi sa sabay, ang pamilyang marunong magmahal. Para lang hinahanap ko kayo. No? Pwede ko ba natin mas relax mo ng konti? Ang pamilyang marunong magmahal. Yan po, mas nakifeel ko na po nakakalapot kayo ng pagmamahal. No? Sa unang punto po ng ating pagninilay sa hapon ito, masasabi mong kuwalan ang isang pamilya kapag marunong magmahal ang nasa loob ng tahanan. Ibig sabihin ko nito, kapag tayo mismo ay nasa loob ng ating mag-anak, kinakailangan pinag-uunahan tayo ng pagmamahal. Alito po mismo ang mensahe ng San Pablo sa ikalawang pagbasa mula sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas. Ang sabi po ni San Pablo, kayo ay iniram ng Diyos, itinalagaan para sa Kanya at minahal niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at matiisin. Magpapanhin kayo at magpatawaran kayo kung may pinanakit sa isa't isa. At ito po mismo ang mensahe ng ikalawang pagbasa na kinakailangan kung ang Diyos ay pinakita sa atin ang kanyang pagmamahal. Kinakailangan sa sarili nating pamilya, marunong tayo magmahal. At kapag sinabi mo natin ang pagmamahal dito, hindi lang po ito nakabase sa emosyon o sa feeling ng isang tao, kundi ang pagmamahal sa loob ng pamilya
ay isang uri ng desisyon. Ibig sabihin ito, kahit mahirap mahalin ang kapamilya mo, mananatili kang pinamahal ang kapamilya mo ito. Sapagkat hindi ka na nagmamahal dahil trip mo lamang. Magmamahal ka dahil ito mismo ay pinili mo at ang mabuting gawin sa pamilya mo ay mahalin mo sila. Ang pamilyang tunay na nagmamahalan ay hindi mo yayaw walang problema, kundi iyang pinipilit mamahal araw-araw sa kabila ng kailangan ng bawat isa. Pero ito mismo ang mensahe ko sa atin. Upang tayo mismo ay magkaroon ng isang puwarang pamilya katulad ni Jose, Maria at Jesus, kinakailangan natin pangunahan palagi tayo ng pagmamahal sa isa't isa. Alam po ninyo, sa loob ng ating pamilya, hindi po tayo lahat pare-parehas ay perfecto. Marami po tayong pagkukulang, marami po tayong nagkakaroon ng kasalanan sa ating kapwa na pamilya. Pero parang po sa atin ng ikalawang pagbasa ni San Pablo, na sa ating sariling tahanan, kinakailangan pangunahan tayo ng pagmamahal. Kaya po sa mga pagkakataon na meron po kayong na-encounter sa sarili po inyong kapamilya na tipo po bang hindi sila kamahal-mahal, piliin pa rin magmahal. Sapagkat ito mismo ang isang uri ng karakter dapat ng isang pamilya. Magmahal kayo. Ang pagmamahal ay ang pagkakaroon ng pag-uunawa sa mga tao iyong nakasama sa iyong tahanan. Unang-una ko ng pagkikilay, ang pamilyang marunong magmahal. Sa ikalawang bagay naman po rin, ituro sa akin ng banal na mag-anak, ang pamilyang marunong makinig. Pwede ko pang sabihin sa isabay, ang pamilyang marunong makinig. Yung nasa kalimang parte po, mukhang hindi na mo nakikinig. No? Pwede mo bang sabihin ko natin sa isabay, ang pamilyang marunong makinig. Napapakinggan ko po at nakikinig na po sila ng video. No? Sige nung po natin pagdidilay sa hapon ito, tayo po mismo ay pinapalalahanan ng banal na mag-anak upang tayo mismo ay maging huwagan. Kinakailangan ang bawat isa sa atin sa loob ng tahanan ay marunong makinig. Ang pakikinig sa pamilya ay hindi lamang pagdinig ng salita, kundi malalim na pagbigay pansin, pag-unawa at pagtanggap sa isa't isa. Isa itong malaking pagpapayag ng pagmahal at paggalang sa loob ng pamilya. At ito po mismo ang pinapakita ko sa atin ang unang pagbasa mula sa aklat ni Sira, na kung saan sinabi mismo ng manunulat, iniutos niyang sundin ng mga anak ang kanilang mga ina. At ang salita ditong sundin ay hindi lamang basta pagsunod. Kinakailangan ang bawat isa ay marunong makinig. At ito po mismo ang mensahe sa atin at ng ating mga pagbasa. Kinakailangan sa ating pamilya, marunong tayo makinig sa isa't isa. Alam po ninyo, meron po isang American psychologist na ang pangalan po niya ay si Carl Rogers. At siya po mismo ay nagsulat ng ilang mga artikulo na patungkol po sa salitang active listening. Sabi po ni Carl Rogers, ang bawat isa daw po sa atin ay meron pong dalawang uri ng pakikinig. Una po, tinatawag po niya passive listener. Ito po yung tipong kapag ikaw ay nakikinig sa iyong kausap, tumatagos, pumasok sa loob ng tenga mo ang pinag-usapan ninyo, pero sa kabilang dako naman ng tenga ninyo, lumalabas ang inyong pinag-usapan. Sabi po niya gano'n, ito na po yung mga tipo na kapag nakinig ka, parang wala na sa iyo ang iyong napakinggan. Pangalawa naman, sabi ni Carl Rogers, ang isang uri naman ng pakikinig, yung tinatawag po niyang active listening. Ito daw po yung tipo na kapag nakinig ka doon sa kausap mo, isinasabuhay mo kung ano ang iyong napakinggan. At sabi po ni Carl Rogers, kapag daw po ikaw ay nag-aaral sa loob ng eskwelahan, you must not only be a passive listener, but you must be an active listener. Sapagkat ang natutunan mo sa loob ng eskwelahan ay dapat makita sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay
iyong natututunan. Pero alam po ninyo, sa konteksto po ng ating pagpapabasa po ngayon, ang ibig sabihin po ng pakikinig sa atin dito sa ibang isa po ng pagbasa ay both passive and active listening. Ibig sabihin po nito, minsan sa buhay po natin sa loob ng pamilya natin, we must be a passive listener na kung saan kapag may issue lumilitaw sa ating pamilya, minsan kinakailangan kong i-let-go ang issue yun upang patuloy na magkaroon ng kapayapaan ang inyong pamilya. Halimbawa po, ngayong panahon ng Pasko, marami po kayo nagkakaroon ng family reunion. Marami po, kapag nakita po kayo ng matagalan ng ibang inyong kapamilya, sasabihin ko ng mga kapamilya ko sa inyo, alam mo, parang piling ko, tumaba ka. Pero, ano mo sa sarili mo, pumayag ka. Kung ikaw mismo yan ay pinilo, ang passive listening, papakinggan mo ang sinabi ng kapag-anak mo, pero hindi mo ang magulan ang sinabi sa iyo. Kung baga po ba, pinipili natin ang kapayapaan hindi sa tinatakasan, kundi tayo mismo ay hinahanap natin kung ano mismo ang dapat harapin natin sa ating pamilya. May mga issues po sa ating pamilya na hindi po dapat natin pinapatulan all the time. Minsan, kinakailangan natin maging passive listener, hindi dahil sa wala kong pakialam, kundi hindi worth fighting for ang isang issue sa loob ng pamilya. Pero may mga pagkakataon naman minsan na kinakailangan din naman natin maging active listener, na kung saan kapag may problema at nabigay ka ng pangako sa iyong pamilya, kinakailangan mo tuparin ang mga pangako iyong binawa sa iyong pamilya. Halimbawa po, kapag sinabi mo sa pamilya mo, pupunta kayo, kakain kayo sabay-sabay bilang isang pamilya sa mall, kinakailangan mo isang kuparan ang pangako ito binitawan mo tungkol sa sarili mong pamilya. Pero ito mismo ang mensahe ko sa akin. Kinakailangan marunong tayong makinig sa kung ano bang pinanggagalingan ng ating mga pamilya. Minsan po, sa ating pakikinig, natutulungan natin ang ating mga pamilya magbukas sa kanilang kalooban para sa atin. Pangatong bagay po, ituturo naman po sa atin ng ating ebanghelyo ay ang pamilyang marunong sumunod. Pero ito bang sabihin sa Nisabay? Ang pamilyang marunong sumunod. Ang sinabi punto po ng ating pagdinilay ito, ang ibig sabihin po ng pamilyang marunong sumunod ay katulad po ng pinakita ni Jose, ni Maria at Jesus sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Sila po mismo ay nakinig sa anghel ng Panginoon sa pamamagitan ng panaginip ni Jose at mismo nagtiwala sila sa sinasabi ng Diyos sa kanila. At mismo po sila, nung sila ay sumusunod, hindi sila nagtatanong kung bakit nila kailangan gawin ito. Ang mismo, ginawa mismo ng banal na pamilya ito, sumunod at nagtiwala sa Diyos. At ito po mismo ang panawagan ko sa atin. May mga pagkakataon po minsan na kinakailangan po natin sumunod, hindi lamang po sa mga nakatatanda, sa mga magulang o sa mga anak. Kinakailangan sa ating pagsunod sa bawat isa, ito mismo ay may kaakibat ng pagtitiwala sa bawat isa sa atin. Hindi po ba kaya po ang mga magulang ay nag-utos sa kanilang mga anak dahil gustong mapabuti ng mga magulang ang sitwasyon ng kanilang mga anak. Hindi po ba kaya po mga mas nakatatanda ay nag-utos sa kanilang mas mga nagbabata, mga apo o kaya naman ay anak upang naging sila sa kabutihan. At ito po mismo ang palala ko sa atin. Upang tayo mismo ay magkaroon ng isang tuwalong pamilya, kinakailangan matutunan natin sumunod. Hindi lamang po dahil natatakot tayo sa pagluto sa atin, kundi sumunod na nagtitiwala sa mga nag-utos. Kaya mga kapatid, ito po mismo ang panawagan ko sa atin ng banal na pagkana. Patuloy na pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ito lang po ang pagdinilay po natin sa hapon ito. Ating pagnilayan ang isang matagang uwanang pamilya. Upang masabi po natin na tayo ba ay may uwanang pamilya, tatlong bagay lang po gusto kong iwan sa inyo. Una, ang pamilya marunong magmahal. Pangalawa naman, ang pamilya marunong makinig. At ang
marunong sumunod. Ngayon po, gusto ko pong tanungin kayo kung kamusta po kayo sa sarili ko ninyong pamilya. Sa tingin po ba ninyo, yung tatlong bagay nito ay nakikita po ninyo sa inyong sariling pamilya? Kung oo, this might be a reminder for you that you have an idea of character. Pero kung hindi pa po, baka pwede po ninyong ito ang iregalo mo sa Panginoon, ang magkaroon ng isang tuwag pamilya. Magsitayo na po ang ating payan, ating pananampalataya, sumasampalataya Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalaki ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Pilipin, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katong araw na buhay na paguli, umakyat sa langit na lumulong sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang maririto at uupo sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na nagsugod ng kanyang anak upang tayo iligtas. Taglay ang mga pusong nagpapasalamat, manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maging huwalang nawa ang simbahan sa mundo sa pagsusumika na magkaroon ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Ituloy nawa ng mga nangungulan sa pamahalaan ng salita ng Diyos bilang batayan at adhikain ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Patuloy nawa lumabog sa paggalang at pag-ibig ang bawat pamilya sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maging inspirasyon nawa ang mga magulang sa kanilang mga anak upang mahikayat silang magsikap sa kabila ng kahirapan at pagkagutom. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Makapiling nawa ng Diyos ang mga kapatid natin na mayapanan at matagpuan nila sa kanyang kaharian ang liwanag ng pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamamayan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Diyos naming Ama, pagbuklod nawa kami bilang isang pamilya sa ilan na iyong dakilang pagmamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manatiling nakatayo para sa pag-aalala.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng buwan. Ama namin lumikha sa pagganap namin sa hain na pakikipagkasundo. Kami naway tuwangan ng mahal ng Birhen ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak. Sa iyong pagdalangin at kapayapaan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas ng Diyos sa iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin ang makapangyarihan, tunay ng parapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dati din sa amin naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin na nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay may kapag na kami. Ang saan katatuang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinitisang muli sa iyo ngayon upang nagpinsala noon sa buhay ay magkaroon ngayon ng bagong ayusan. Kaya kaysa ng mga nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, may banal na kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya ang nag-iisang usap ng mood na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinag-ating-ating niya yun, iniabot sa kanyang pamalagan at sinabi, tanggapin niyo lahat ko at kanin. Ito ang aking katawan. Nayakan niyo para sa iyo. Kaya di naman nung matapos ang umunan, hinawakan niya ang kanis, muli kanyang pinasalamatan. Pinabot niya ang kalis sa kanyang mga dagat at sinabi, tanggapin niyo lahat ko at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nagbabago ng hanggang buhay. Ang aking dugo ng buhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala
iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng Panginoon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang Papa at ipag-ibigin ng Obispo at ang Tanang Kapalaran. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinay na may pag-asang silang uli mabubuhay, kaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagkatapalo kami lahat na makasano sa iyong buhay na walang wakas. Kay Santa Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kay Santa mga Apostol na lulagan sa San Bartolome, at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalulugod sa iyo, may pagdiwang nawa na kayong pupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal na pupuri sa iyo, Diyos sa pagkakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin naman ng Panginoon ko sa Guro ni Jesus, sa Panginoon ng Diyos, ipayag natin ang lakas mo. Iniibig namin kami at sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ng Diyos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananalikan at dakilang aming pagpapahayag na ang tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Iniibig namin kami at sa lahat ng masama. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan ang ibigay ko sa iyo. Tungay mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabang sa pagiging na banal, ay kayo pong makapabuhay kaya ng banal na mag-anak, matapos namin pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw. Kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa iba pang mga paalala. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa pagdiriwang ng Holy Family Sunday at sa RMF Audio System. Ulat para sa pagsasaayos ng ating sound system ang nagiging po natin sa second collection at pledges noong nakaraang linggo ay 56,069 pesos at ang kabuang collection natin ay 2,118,850 pesos. Patuloy po natin ipagdasal ang katuparan ng gawain ito alay natin sa ating patron San Bartolome. Available na po ang ating kalendaryo para sa taong 2026. Maaari niyo po itong ma-avail sa opisina ng parokya o sa labas ng simbahan. Ang schedule ng pagtitiwang ng banal na misa para sa December 31, bisperas ng bagong taon ay sa January 1, 2026. Ang dakilang kapistahan ng Mahal na Birhen Maria, ang Ina ng Diyos. Ang New Year's Eve Vigil Mass ay sa ganap na 9 p.m. Umpisalan sa ganap na 6:30 p.m. 6:30 a.m., 8 a.m., 9:30 a.m., 11 a.m., 3 p.m., 4:30 p.m., 6 p.m. at 7:30 p.m. Para sa iba pang mga detalye, magsadya lamang sa opisina ng ating parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabo. Maraming salamat po. Magsitayo ang lahat. Hingin mo po lahat ng mag-anak ay lumapit po dito sa harapan upang kayo po ay ating mapanalangin at mabasbasan. Pamabasbas ng mag-anak. O Panginoong Diyos, kasiyahan niyo yung mga biyaya, ang mga mag-anak nito na nagtitipon sa iyong mahal na harapan. Ingatan mo at pagtanggol ng mga anak nito upang sa isa na iyong ilaw, ang mga magkasambahay ay magtamog ng kapayapaan ng kadalusayan. Naway tularan nila ang mga halimbawa ng banal na mag-anak sa Nazaret na sina Jesus, Maria at Jose. Naway magpalain kayo na makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ating mong palapakan ang mga mag-anak nito na nagsimba po sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Iyong pumuli ng mga ulo para sa pagbabasmas. Ama namin